Paano gumawa ng eGovPH account? So yan ang pag-uusapan natin in this video. Yan ang ituturo ko po sa inyo. Paano ba ang paggawa ng eGovPH tapos hanggang sa pag-verify ng iyong account para magamit mo ito. So kadalasan ang eGovPH ay ginagamit para doon sa mga bibiyahe ng mga OFW at mga tourist palabas ng bansa at pabalik ng bansa. Kung ikaw ay Filipino, kung foreigner naman, ay yung papunta lamang sa Pilipinas ang kailangan mag-register sa e-travel na mahahanap sa eGovPH. So yan ang kadalasang ginagamit. I mean, yan kadalasan ang purpose ng eGovPH. Pero marami pa din ang pwedeng gawin sa eGovPH, hindi lamang yung pag-register sa e-travel. So sa e-travel naman, gagawa tayo ng separate video about dyan. So again, this is only to how to create an eGovPH account hanggang sa pag-verify. So samahan niyo ako hanggang sa dulo para po ay sana po ay makatulong sa inyo ang video na to. Siyempre, pinakaunang gawin ay magpunta muna kayo sa inyong Play Store at mag-download kayo ng eGovPH. So i-search niyo lamang ang eGovPH. Ganito yung logo nila, itong circle na kulay ng ating pambansang watawat. Tapos i-click niyo itong install sa gilid. Yung sa akin ay update o nakalagay dahil nakapag-install na ako. So let's get started para sa ating eGovPH. So ang unang-una na dapat fill upan ay ang iyong pangalan, first name, tapos suffix kung meron kang junior, senior, ganun, kung ikaw ay lalaki. Middle name, dapat buo ang middle name, hindi lamang middle initial. Tapos, meron itong maliit na box, pwede mo dyan, i-click, i-check mo yan kung wala kang middle name. Tapos, apelido, itong last name, apelido, email address. So, dapat nakapili kayo sa create new account. So, kung meron na kayong account, so login na ang inyong i-click. Tapos, makakatanggap kayo ng one-time code sa inyong email, kaya dapat siguraduhin ang email address na inyong isinulat ay active at na-open po ninyo. Dahil doon po sila magsisend ng 6-digit code na siyang itatype ninyo dito sa enter email code. Tapos, kailangan nyo rin i-enter ang inyong mobile number at magsisend din po sila ng code sa inyong mobile number. So, katulad dito, ito yung text nila na code. So, i-copy mo lang yan doon sa OTP. Pagkatapos, kailangan mong mag-create ng iyong MPIN. So, ano ba yung MPIN? So, katulad nung sa GCash, gagawa ka lang ng 6 na numero. So, depende yan sa'yo kung anong numero ang gusto mong ilagay dyan. Ang importante ay huwag mong kakalimutan ang iyong MPIN dahil yan ang gagamitin mo pag login. So, katulad din sa GCash, di ba, yung MPIN natin, yun yung tinatype natin para pumasok tayo sa GCash. So, dito, yung MPIN, ang ibig sabihin yan, maglagay kayo ng 6 na numero, kahit na anong numero na 1 to 9, at huwag po ninyong kalimutan yan. So, kung meron na, i-click na ang next. And, congratulations, you have successfully created your account. So, meron ka ng eGovPH account. Tapos, ma-open mo na siya. So, pagka-open, ganito yung itsura ng eGovPH. So, makikita natin dito, ayan, hindi lamang travel or yung e-travel registration ang purpose ng eGovPH, kundi marami pa. So, pwede ninyong i-browse lahat kung gusto po niyo, kung curious kayo. So, ayan. So, makikita ninyo, pagpunta ninyo dito sa account, makikita ninyo dito, meron nakasulat na verify your account. So, kung halimbawa ikaw ay magre-register sa e-travel, hindi mo rin siya magagamit kung hindi mo na-verify ang iyong account. So, dapat mong i-verify. So, pwede kang pumunta dito sa iyong account, tapos i-click mo itong verify your account. Or pwede din na diretso mo nang i-click kung ano yung gusto mong gawin sa eGovPH. Halimbawa, sa travel ka, so i-click mo ang travel, lalabas yan dyan, verify your account. So, i-click mo yan, yung blue, na verify now. Tapos, ito yung mga dapat i-fill up pagka-verify. So, yung citizenship mo, kung Filipino ka, tapos yung first name, middle name, last name, automatic na yan naka-fill up base sa fill up mo ng pagka-create mo ng account. Tapos, birthday dapat nakalagay din. Tapos, piliin kung ikaw ay lalaki o babae. Current address din, yung kasalukuyang tinitirhan, kailangan mo rin ilagay. Yung country, state or province, yung probinsya, municipality, barangay. So, lahat yan fill-upan mo kung applicable sa'yo. So, last, makikita mo dito yung confirm information. So, bago mo i-click ang next, kailangan i-review mo muna kung tama na lahat ng impormasyon na iyong inilagay sa iyong eGovPH. At yung pinakapanghuling step, ay hindi pa ito pinakapanghuli. Peperma ka, so pwede mong pahiga yung phone mo, pwede rin napatayo, so i-rotate mo lang yan. Tapos, pipirma ka. Paano ang pagpirma? So, sulatan mo lang doon sa yung, kung nakagamit ka ng mobile phone, ganyan mo. Kung naka-laptop ka, habang gumagawa ng eGovPH, yung mouse ang gamitin mo, ang pirma. So, sa mobile phone, so sa touchscreen lang ng yung phone ka, pipirma. So, sulatan mo yan dyan kung ano yung pirma mo.
Kung okay na, i-click mo na ang confirm kung satisfied ka na. Kung hindi, pwede mo siyang i-clear ang iyong perma, tapos perma ka ulit hanggang sa masatisfy ka, tapos i-click mo na ang confirm. So, kailangan mo pang mag-take ng live selfie. Kaya kailangan sa paggawa ng eGovPH account ay ikaw talaga mismo yung gagawa dahil kailangan mong mag-take ng live selfie. So, i-click mo lang itong blue sa ibaba na tap to launch camera. Pagkatapos ay, ayan, ma-open na yung camera mo, tapos makikita mo yung mukha mo. So, sundin mo lang yung instructions. Halimbawa, yung move your head to the right. So, move your head to the right. So, i-move mo pa right as long as nasa loob ka ng circle na to. Tapos, move your head to the left. So, move mo din ng dahan-dahan. Sundin mo lang yung instructions hanggang sa lalabas na itong happy with your picture. So, kung masaya ka na sa yung picture, click mo na itong yes, I'm happy sa ibaba. Tapos, kung hindi ka satisfied, so, click mo itong retake photo. So, magre-retake ka ulit hanggang sa ma-happy ka na. Tapos, kung happy ka na sa picture mo, ayan, lalabas na yung congratulations, you have successfully upgraded your account. Enjoy the eGovPH app services. So, ganyan lang siya kadali. So, i-click mo lang itong okay sa pinakaibaba at magagamit mo na ang yung eGovPH. Halimbawa, kung ikaw ay magre-register sa e-travel. So, again, for e-travel registration, departure and arrival, gagawa tayo ng separate videos for that. Kaya kailangan nakasubscribe kayo dito sa ating YouTube channel para palagi kayong updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kailanganin nyo rin po in the future. Thank you for watching.